Na-sweep ng Gilas ang first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers 2025. Tinalo natin ang Hong Kong sa final score na 94-64, 30 puntos na kalamangan, at akalain mong hihigitan pa yan ng Gilas sa mas malakas na kalaban na Chinese Taipei, 106-53, halos 2 buwan na kalamangan. Dahil sa dominanting performance ng Gilas sa first window, nanguna ang Gilas Pilipinas sa halos lahat ng kategory sa team statistic ng FIBA, number 1 sa points per game. Sinundan ng Australia, New Zealand, Lebanon at Korea. Ganon din ang pagkakasunod-sunod sa pinakamaraming puntos sa dalawang laro. Una ang Pilipinas, Australia, New Zealand, Korea at China. Sa field goal shooting, pumapangalawa tayo sunod sa Lebanon. Sa 3-point shooting, pinangunahan niya ng Gilas na merong 39% sa beyond the arc. Sa free throw percentage, number 2 tayo dyan with 82.8%. Sa rebounding, pangalawa din tayo. Ganon din sa blocks. Sa assist, nangunguna din tayo dyan at sa efficiency. Talagang masasabi nating maganda itong panimula para sa pagbabago ng Gilas Pilipinas. Oo, nakakadalawang game pa lang naman ng Gilas at hindi ganong kalakasan ng mga nakalaban natin. Pero ibang iba kasi ito sa mga dati nating napapanood sa Gilas. Makikita mo yung ball rotation, using our height advantage, yung adjustment kada quarter, yung depensa natin, less dribble, less ISO at less drama para sa mga players. At sa ganda ng inilalaro ng Gilas ngayong window, may mga powerhouse team mula sa Europe ang naghahamon sa ating national team. Ibinunyag ni Coach Tim Cone na nakatanggap ang Gilas ng mga imbitasyon sa mga bigating bansa bilang paghahanda para sa FIBA OQT 2024 sa Hulyo. Ang mga bansang nabanggit ni Coach Tim ay ang Czech Republic, pang number 19 sa world ranking, Slovenia na pang 11 sa ranking at Lithuania na pang rank 10 sa world ranking. Ayos ang Gilas, ano? Noon, pahirapan tayo makakuha na makaka-tune up before ang mga major tournament. Ngayon sila na ang lumalapit sa atin. Hindi lang nabanggit kung before or after ng 2 games natin ngayong first window, natanggap ng Gilas ang mga imbitasyong yan para sa OQT. Dagdag naman ni Coach Tim, aalamin pa nila kung anong magagawa nila dahil 10 araw lang na napagkasundo ng SBP sa PBA, UAAP at NCAA para sa paghahanda nila sa mga FIBA tournament. Kaya nga gusto sana ni Coach Tim at ng buong Gilas na meron pa sana silang isa pang laro ngayong week, mapa FIBA man yan or tune-up game, para mas maging pulido yung chemistry nila bago sila maghiwa-hiwalay. Halos 5 buwan pa kasi ulit sila magkakasama-sama para sa OQT. At yan kasi yung bagay na hindi na nila kontrolado kahit gustuhin man nila. Mga Bilig Boys balik Japan na. Mga PBA players malapit na magsimula ang All Filipino Cup 2024. Mga collegiate player balik training na sa mga school nila. Pero still, masaya pa rin ang buong Gilas Pilipinas sa magandang panimula ng kanilang programa. At ayon kay Coach Tim Cone, ito ay isang maliit na hakbang pa lamang patungo sa layunin na target nila para sa programa. This is Zero Buckets. Bye-bye!